Good morning sa tanan. It's a joy to be once again nakakuyog sa inyo ha. Welcome po kamong nag-tune in online. And if namoy Biblia, palihog ko og abri sa Mateo 20 City. Og ang title ani ato ang mensahe would be Truth or Consequences or kamatuoran o sa Bisaya sa consequence ganito sangputanan, sakto? Kamatuoran o sangputanan. And so dili lang karon normally when we get to read ang gospel tagsa-tagsa man no, Mateo, Marco, Lucas, Juan, sila tanan naghatag ani na storya about sa trial, Roman trial ni Jesus. Na humana na siya sa trial sa mga Hudeo. Ang mga Hudeo karon nag-ingon na sa iyaha na, niingon kag anak ka sa Dios, no? Blasphemy ka na. Dapat patyon ka. Ug pero nasa balaod manggod sa under nila sa Rome na dili sila pwede mag-impose og death penalty, kailangan nila karon dalon sa Roman leader para naatay Roman trial. Kay dinhira man sa Roman trial pwede ma-impose ang death penalty. O gusto magigay nila god patyon si Jesus. Pero dili sama sa ilang gibuhat kang Stephen, katong pinakauna na martir, na illegal. Nanguha lang sila bato, ilang gikuyog sa gawas o ilang ibato. Illegal ka to. Gusto sila karon kang Jesus, tungod kay festival man ito, daghan man kaayo mga pilgrims. Daghan po kaayo ga support kang Jesus, dili sila gusto gubot, gusto sila na naay legal lugar na pamaagi na mapatay nila si Jesus even though kabalota sa pinakalinggo nila bay na himo-himo ni na mga accusations. So nakita karon sa story karon lugar na akong gisumpay-sumpay ang storya sa Mateo, Juan ug Lucas para mahimo siya usa, mas makita nato na naay mga uban na nastoryahan sa Juan na ma-appeal nato sa sabot. Kay usa ra man ni siya ka event na ang upat ka buok na writers nagsulat ug naatay makita karon na detalye na nasumpay nato. So mo kanino na nahitabo na si Pontius Pilate na enkwentro niya ang kamatuoran na si Jesucristo. Pag-enkwentro niya unsay nahitabo niya na nakadungog naman ta siya kang Jesus. Nakakita naman ta siya kang Jesus. Og daghan siguro kay sa ato no nangandoy na unta lagi no na lahi ra gyud ta to sa una no kung makakita lang gyud ta ako ni Jesus. Mutuog gyud ko. Okay, na may uban sa ato mag-ingon to see is to believe. Ay lahi ra gyud ta to kung makita na to. Pero kabalo ba mo kanang gaingon bitaw og to see is to believe. Maski nakita na nila si Jesus gyapon aktual. Dili gyapon na sila motuo. Tungod kay dili lang man na murag taphaw ra man na napalusot karon na maingon sila, ahir ako to see is to believe, ahir ako motuo. Naagi na lalom dinhi na naa sa kasing-kasing sa tanan tao na hantod karon nganong di man siya motuo sa pulong sa Dios. Nganong hantod karon dili man siya motuo sa mga testigo sa daghan, libo-libo, milyon na mga Kristohanon na nausab gayud sa pagtuo nila kang Jesus. Ug nganong gapabilin man gyud ang mga tao sa ilahang mo ni akong gidak-an, mo ni akong nahibalan, mo ni akong dinhi ko mamatay. Na naa klase na kuan ba pagka mugahi og sa ilahang nabalaan og ginatuhuan, maski maenkwentro lugar nila ang kamatuoran na ang kamatuoran sa Dios. Kinsa man niya ang kamatuoran o unsa man ni siya? Sakto no, kinsa ni siya dapat ang atong pangutana.
O klarohon na to, no, na ang atong ginaingon karon diri na kamatuoran is ang kamatuoran sa Dios. O ang kamatuoran sa Dios, nakita nato kung kinsa siya. Siya si Hesu Kristo. Ang kamatuoran sa Dios, the full glory of God na na-reveal. Ingon pa ni Juan 1:14 na ang pulong na atong ikanta karon, no, na ang pulong sa Dios mao gyud ang makatagbaw sa atoa, mao ang atong kinasaligan. Mao kani ang pulong na gumikan sa langit ni anhi karon nahimong tao ug mipuyo uban sa mga tao. So kanina kamatuoran dili ni himo-himo sa tao. Kanina kamatuoran dili ni siya sa mga pag-abot lang ni Jesus na nahimo. Kung dili kanina kamatuoran, gumikan kani sa walay eternal. Tungod kay Dios man ni mismo. Ang kamatuoran sa Dios walay sugdanan, walay undangan, walay end. And ang kamatuoran sa Dios dili gikan sa kalibutan, kung dili gikan sa iya mismo karon iya karong gipakita, gipahibalo sa kalibutan. And so, ang kamatuoran sa Diyos na naa karon sa tao ni Hesukristo, puno sa grasya o puno sa kamatuoran. Ug ingon pa diri sa Juan 14:6, karon na nagsugod na sa ministry si Hesukristo, nagasangyaw na siya, gatudlo na siya, ang iyang giingon karon, ako ang dalan. Siya ang kamatuoran. Siya lang ang kamatuoran. Si Hesukristo, giingon siya karon na ang kamatuoran sa Dios wala siya lain na dawaton, lain na kamatuoran. Kontra kayo ni sa kalibutan karon. Kaya ang kamatuoran karon sa kalibutan is pwede na kay imuhang kamatuoran, pwede na kay imuhang kaugalingang sabot sa imong kagulingong kamatuoran. Ang karon ang kamatuoran sa Dios sa kalibutan mo ingon ay magdawat lang ta. Total pareho ra man atong Ginoo ginasimba. Pareha ra na lain lang ang ngalan, pero pareha ra na magkita-kita rata sa langit. Nakita nimo na ang kamatuoran sa kalibutan para sa ila luag kaayo. May igo tanan relihiyon. May igo tanan hupag huna-huna. May igo tanan na pag kinabuhi ng bahala unsa imong gusto na kinabuhi, brad. Suportahan kita. Di ba? Kung unsa imong gusto, danha ka malipay, sige muna. Total mora man ang pinaka-importante din na mag-iusa ta sa kalibutan, magkinitaay raman ta sa langit. Pero dili ka na magtugma karon sa kamatuoran sa Dios. Kaya ang kamatuoran sa Dios kiklaro ni Jesus na siya naalang sa iyaha ang kamatuoran. Naara sa iya ang dalan papuntang langit. Na kung walay maskis usa na paghuna-huna, na pagbuhat, labag sa kamatuoran na si Hesukristo na makaduol sa amahan sa langit. Ug mo kanino naingon, busa ingon siya sa Juan 8. Busa maingon si Jesus sa mga nagtuo kaniya. Ang nituo sa kaning kamatuoran na nahimog tao. Na ang Diyos na nahimog tao, na siya karon ang gasangyaw, ingon siya, kung tumano ninyo karon ang akong mga pagtulunan. Kaya ang tanan karon mga pagtulunan na ginapakita karon ni Jesus, mo kamani ang kamatuoran, mo man kani ang kinabuhi. The only way na mabuhi kita. Ingon siya, tinuod gayud mo kamo, nga kamo ang akong mga tinunan. Para maging tinuod kita ng mga tinunan, makabalutak kung tinuoray ta na tinunan, gatuman ta sa iyahang pagtulunan. Gasalig ta. Wala ta gahimo-himo, wala ta kaingon na, mo man akong gidak-an Jesus. Pasagdi lang ko. Total, gasunod-sunod naman ko nimo karon. Di ba? Gapaminaw bitaw ko sa imong wali, taga-adto bitaw ko taga Domingo. Pasagdi na lang ko sa kaniya akong mga tinuhoan.
Ang ingon ni Hesus Kristo, kung ikaw ang akong mga tinunan na mga tinuod, musunod kamo, mutuman kamo sa tanan. Umingon din sa diri, mahibalo kamo sa kamatuoran, while nagtuman kita, nagtuo kita sa iyang kamatuoran, ang kamatuoran karon ang maghatag kanato og kagawasan, kaluwasan. Ang kamatuoran dili ka ni butang, dili ka ni usa ka buhaton nato. Ang kamatuoran is ang Dios. Si Hesus Kristo karon ang maghatag sa ato og kagawasan. Ug finally sa Acts 4:12 no, na ang kaluwasan karo kayo. Nagsangyaw na karon ay mga tinunan. Si Hesus Kristo nibalik na sa langit, nakatuon na ang si Pedro nagsangyaw ni, nakatuon na siya, karon ingon siya, ang kaluwasan makaplagan lamang diha lamang kang Hesus Kristo. Kay dinhi sa kalibutan walay lain ginatagaan ani ng ngalan nagihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Jesus, ang ngalan sa Jesus, God, Shua, save, God saves. Ang ngalan ni Jesus mismo, gapasangyaw sa kamatuoran na ang Diyos nagaluwas. No? God saves. Pero, nganong importante man kayo ni, na mabalaan na to isa't isa ang kamatuoran. Why is it so important na dili lang ni taman sa atong mabasahan, dili lang ni taman sa ato ang madunggan, dili lang ni taman sa muyango ka, oo, bitaw, sakto. Dili lang taman na mo agree ka, o dili lang sa di taman na moingon ka, oh, gusto pa ko mo learn more. Gusto pa ko makabalo. O niundang na nintadaha sa magandang balak. Nganong importante man kay ni na ang pagtuo sa tinuoray, sa kamatuoran sa Diyos para nato. Mawala kani ang murag simple na tubag. Tungod kay kung unsa ang imuhang buhaton, unsa imong response sa kamatuoran sa Diyos, sa pag-inkwentro nimo sa kamatuoran sa Diyos, sa gibasa nimo ang Biblia, na kay nabasahan na skriptura, na kay nakita sa Facebook na bersikulo, na kay na dunggan na mensahe, na kay amigo or amiga na nag-share sa imuha sa kamatuoran sa Diyos, unsa imuhang response karon sa iyahang pulong? Kung imo bang gisaligan o gituman, or imo bang gipugnan or gisalikway, will have para sa imong kinabuhi karon consequences or eternal consequences. Kita man siguro tanan nagdula ta kanang truth or dare sa una, no? Naigdula na truth or dare. Ug sa ato ang mga dula lugar is kung papilion ka, no? O sa mayong gusto, kamatuoran or kanang kung dili ka isugo ka namo. Og naay uban na kung di gusahan sa mutug-an sa tinuod, bahala na lang sa imong pabuhaton sa ako. Akong buhaton. No? Pero actually kana siya na game, gikan na siya sa kaning truth or consequences way back in the 1940s. Na isalida sa una sa TV, 1940 pa lang tawag nila truth or consequence. Na kanang kung pangutanon ka sa game show host na usa ka pangutana, tagaan na kagpila ka segundo. Kung dili nimo matagna ang answer, naay consequence. Ug bona, no, dili lang din na siya sa taman sa dula. Dili lang din na siya importante kayo siya kay ang Dios mismo singlantan niya kung naa ba sa atoa ang kamatuoran, nituo ba kita sa iyahang kamatuoran? Kay kung dili, kay kung wala, naa eternal consequence. Mao niya pangutana. Di ba na John 3:16, nagbasa ta kadagan sa John,
Na John 3:16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mo gali niya ni si Jesucristo. Tungod kay ang misyon is ang paghigugma sa Ginoo para di ba? That He sent His only Son to die on the cross so that whosoever believes will not die, will not be eternally condemned in hell, but will have eternal life. So, nganong naaman si John 3:16, pero nganong daghan manggapong kaayo ang mga impyerno. Dili na to na ma-deny na naana sa Biblia, mas daghan pa ang mupili sa maluwag na dalan kaysa musulod sa the only way, the only road, the only truth na si Jesucristo. Meaning, mas daghan pa maadto sa impyerno kaysa malangit. Ano man na? Ug dinhi na to sa kanina storya, ma-answer, no? Pero let me lay to you a foundation first. Sa 2 Thessalonians, chapter 2, versikulo 10, taman 12, niingon, ang kaning mga nasaag na tao, kaning mga makasasala, kaning dili gyud mo tuo sa kamatuoran, mailad pud ni sila sa evil deeds ng Antichrist. Daghan naman Antichrist karon, kani siya talking about the present and the future reality na ang kalibutan is evil and broken, na moabotay na Antichrist na gyud. Pero ingon din siya dinhi. Tanawa. Pwede unta sila maluwas. Pero tungod kay dili gyud sila muhigugma sa kamatuoran sa Dios, dili nila dawaton. Dili kanila dawaton. Dili ni tungod ignorante sila sa kamatuoran sa Dios. Dili ni tungod wala gyud sila sukad na kabalo o natagaan og chance na makakita sa kamatuoran sa Dios or makabalo sa ilang kasing-kasing sa kamatuoran sa Dios, kung dili ilahang gipaggahi ang ilahang kasing-kasing kay naa pa sila'y mas gipalabaw na gihigugma. Mas gihigugma na ako akong kinabuhi. Mas gihigugma na ako akong nabalhan. Mas gihigugma na ako akong ginabarugan na pagtuo na relihiyon. Akong mga pamaagi sa akong kinabuhi, kani akong lifestyle, gusto ra ko ani. Oo, gihigugma na ako ang Diyos, pero mas gihigugma na ako ning klase na kamatuoran nako. Busa dili nila dawaton ug dili sila maluwas. Ug ingon din diri tungod sa ilang gibuhat, ingon karon ang Diyos, o sige, ako karong siguraduhon na ang imuhang ginatuhuan karon na bakak mas magkalala ug mas magkalala na tungod kay dili man gyud nimo higugmaon ang kamatuoran, dili man gyud nimo tuhuan ug dawaton. And so ingon din sa finally, all of them will be punished. Busa kana bitong atong mahuna-una, naay luoy kay ni mga tao na wantog impyerno, ayaw kalimot na walay maadto sa impyerno na dili sila tungod kay parusa kana. Tanan na maadto sa impyerno is tungod sa ani na realidad. They could have been saved. Pero ilahang mas gipalabaw o gihigugma ang ilahang kagulingong kamatuoran kaysa ilahang pagdawat sa kamatuoran ni Jesus. Ug because of that, ingon din they will be punished. Nga naman, again, gibalik, tungod kay they will rather choose sa ilahang sala kaysa mutuo sa kamatuoran. Walay maimpyerno na dili guilty.
And so, makita nato karon na kana gihapon ang mahitabo. Ug ang makita nimo na dinhi naa diri ang kamatuoran sa mga religious leaders, mga relihiyoso na tao na naa ug kung karong adlaw pa ni naa sa mga sulod sa mga simbahan. Makita nato karon ang kamatuoran sa mga crowds, mga daghan kay na mga tao nang nganong nadala sila sa kaning pagsyagit. Gusto namo ilansang si Jesucristo sa krus. Ug ang kamatuoran ni Pilato. Ug ang finally ang kamatuoran ni Jesucristo. Busa, ingon din sayo, kanumdum mo sa una, pagsugod na to is versikulo 1, sayo ni sa buntag. Kung kuan pa, pag sunrise good. Kanumdum mo, pag tuktugaok sa manok, si Pedro katulo ni balibad na kang Jesus, naghulat sila og mga 2 ka oras. Kaya alas 3 man to, alas 4, hulat sila 2 ka oras para moabot ang buntag. Nga naman, pag buntag, moabri naman dayon ang korte. Gihulatan nila na moabri ang korte sa Romans para ila rin karong dadon si Jesucristo. While nagsabot sila. Okay, para madala na to siya sa Roman trial. Mo niya atong isulti dito ha. Nagsabot sila daan unsaon pagpatay kang Jesus. Ug ilahan na din karong gigapos si Jesus, gidala nila karon kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Now, you have to understand na ang gobernador ani nat panahon dili sa atong pagsabot na gobernador dinhi. Nataman lang siya sa mga nalang siya mga duties and responsibilities na walay labot ang paghukom. Di ba? Ang gobernador nato dili pwede mahimo og siya ang maghukom para mabilanggo or makalaya ang usa ka tawo. Pero sa una under sa Rome tungod kay daghan makini sila og mga nasakop na mga nasod, ilang na-conquer, nag-establish sila og government. Ang ilang government system is kung ikaw ang mabutang og gobernador diha da lugar, ikaw pod ang judge, ikaw pod ang jury, ikaw pod ang executioner. Naa kay karapatan na ikaw ang maghukom, na ikaw karapatan na ikaw magtigdumala sa mga buhatonon diha na lugar, ikaw ang piskal, ikaw ang leader sa military pod. So ingana ang ilahang sistema, busa. Kani si Pilate, si Pilatos, pagdala nila karon ni Jesus didto, muak karon si Pilato as judge. Iyang hukman. Ang iyang i-find out karon kung guilty ba ni karon si Jesus or innocent. O iyang hukman. Ilahang gipangita is death penalty, di ba? Nangita sila, napatyon nila si Jesus. Gusto sila na pagduol nila karon ang paghukom ni Pilato kang Jesucristo is kamatayon yun. Malansang yun siya sa krus. So nakita na to na John 18:28, istorya din na pagdala nila karon sa palasyo ni Pilatos, sa iyang opisina where na siya mag-judge. Aba, wala sila ni sulod di ay. Wala sila ni sulod sa palasyo, kay nga naman, naaman sila gituhuan, na may tinunhuan ang mga Hudiyo. According sa ibalaod ni Moises, na dapat dili sila makahalubilo sa mga kaning dili motuo ni Yahweh. Dili sila magkatandog sa ilahang mga gamit. Dili sila mosulod sa ilahang mga panimalay. Ngano man, kay mahugaw man sila, makasala man sila. So nakita nato karon na ang kamatuoran aning mga relihiyoso na mga pari ug ang kaning mga temple guards o kanitanan mga religious people is even though nagbuhat na sila og grabe kasala, gibakakan ilang gi-insulto ang kamatuoran ni Jesucristo, ila na karon gigapos si Jesucristo na inosente maski sa ilahang Jewish trial di nila ma-prove. Karon naghimo-himo sila og bakak. Nakita nimo naagyapon sila kamatuoran na ginabarugan. Matarong gyapon mi. Limpyo gyapon mi ani. Uy, ngano man, di gay mi mosulod Tama na mi dinhi ha. Pilatos, nami sumbong. Di lang mi mosulod. Kaya nga naman, musulod mi diha kuan man. Among i-observe ang amo ang
religion. So nakita nato diha no na ang kamatuoran dili lang na siya taman sa nituo ka. Unsa may mangituoan? Daghan kay moingon, oh, tuo man ko sa Dios. Oh, tuo man ko Biblia. Oh, tuo man ko na John 3:16. Oh, tuo man ko ana. Pero kabalo ba mo? Nadaghan kay nagasulti ana. Pareha ra gyapon ang ilang gisulti ani na grupo. Nagtuo man sila sa Dios. Nagtuo man sila na anak sila ni Abraham. Nagtuo man sila na naa sila sa tama, kay naa sila sa ilang ginasubay o ilang ginatuman ang tanan balaod ni Moises. Nagtuo man sila na naa sila sa insakto. Nagtuo sila sa Jesus ang bakakon. Sila ang matarong. Si Jesus ang peke, sila ang tinuod. Muni ilang ginatuhuan. Pero kabalo ba mo na kumutuo kag bakak? Bakak ra gyapon na. Bakak ra man gyapon imong gituhuan. Na tinuod lang sa imo ang bakak, pero tinuoray bakak ra gyapon ang imong ginituhuan. So kung na kay mo ingon ka na nagtuo ka sa Dios, sigurado kay naingon ang Biblia, mo ni imong mabalaan, makabalo ka kung tinuod ka na tinunan ni Hesukristo. Makabalo ka kay mo ni siya ang ebidensya. Kabalo ka kay mo ni ang resulta sa imong kinabuhi. Kabalo ka na tinuoray ang imong pagtuo. Sigurado na ang imong gituhuan dili bakak. Na walay nangilad nimo ug wala nimo ginailad imong kagulingon. So nakita nato no na tama na sila sa gawas. Busa ang gibuhat ni Pilato, siya ni gawas. Oh, unsa man ang inyong sumbong aning batok aning tawhana? Nigawas si Pilatos, oh, court is open. Unsa man ang inyong sumbong, unsa may kaso ani? Ila din gisulti sa Lucas 23:1-2. Oh, didto din nila gisumbong, no? Nila siya, ingon siya. Miingon sila na sakpan namo ni Pilatos kaning tawhana nga tulo ka sumbong nila no ana sila. Nagpasalaag ni siya. Ihaming ginapasalaag ani ang mga tao, ang mga katawhan, mga citizens of Rome, iyang ginapasalaag o ginaauhag mi na dili mi na mo revolto kami. Akusasyon nila, napandayan nimo ni balhin ang na usab ang hangin. Wala ni sa ilahang gistoryahan sa Jewish trial. Remember, ang mga sumbong dito kay si Hesukristo, nadunggan na mo na iyang gubaon ang templo. Nadunggan na mo si Hesukristo, naghihimo silang mga storya. Karon tungod kay naa naman sila sa Roman court, ilahang giusab ang storya na ang ilahang sumbong karon, moriak si Pilato para hukman niya og kamatayon. Again, nakita nimo ang kabakakon sa kanina mga tao. Ilahang giusab. Ilah karong, di ba? Wala may paki si Pilatos kung ilahang sumbong is naglabag sa among relihiyon. Ingnan lang sila ni Pilatos, sulbara na siyang kagulingon. Inyo man ang problema. So they have to make it into a Roman problem. Ay, Pilatos, tanawa, ihaming ginaparebilde, guilty siya. Ikaduha, dili ginapabawalan mi magbayad og buwis, Ingon siya sa amo na di mi dapat mo bayad sa buwis. Again, bakak. Kay wala ni kitudlo ni Jesus. Ingon si Jesus, in fact, kung unsay dapat nabayran nimo sa government, bayri. O unsay dapat bayran nimo sa Diyos, bayri. Ila karong gibaliktad. Ingon din sila sa ikatulo. Ug miangkon ni siya. Nga Mesayas siya. Kabumabong unsay pasabot sa Mesayas, Pilatos, hari ka na. Kontra kanini, emperor sa Rome. Tanawa, nag-ingon siyang hari. Tanawa, di mi pabayad ang buwis. Revolutionary tax siguro yung ginasingil. O, dinhi, tanawa. Iyaming ginaingna na magsupak kami. Patyan Unya, nakita na to. Again, truth is not what is simply believed. Ang bakak, kung tuhuan ni mo, bakak, ragyapo na. And so, kaduha na yung observe ni mo din is, ang kamatuoran, dili lang mana sa ingon sa kadaghan, kasagara. Di ba?
even katong nituo can still be wrong. And so, pag human lugar ana ni mauna slide. Anyway, Matthew 27:11. And the government, so karon ni buhat ni Pilatos, nisulod siya. Nisulod siya balik sa kuan lugar. Iyang gidala karon si Jesus sa korte niya. Iha din kipangutana karon. Tinuod ba na ikaw ang hari? Hari ka? Na King of the Jews ka? Tinuod ka na ba? Di ba? Siya ang judge. Gina-investigate karon ni Pilatos. Og sakto pa yung ginabuhat ni Pilatos. Yang gina-investigate ang side ni Jesus. Nakadungog siya sa sumbong sa mga Jewish. Wa niya diretso hukmi. Kay dili man matarong na judge. Ang sakto na judge, yang gibuhat karon ni Pilatos. Yang gipangutana karon si Jesus. And mo no, na nainkwentro na ni Pilatos si Jesucristo. Napangutanan mismo ni Pilatos si Jesus. Ug madunggan mismo karon ni Pilatos ang tubag sa kamatuoran. Pero unsa man ang nahitabo? Mingon si Pilatos kanila, dadana siya sa inyohang kamo na maghukom, ana. Primero, ginatry ni Pilato na balibaran sila. Kamo na, ana. Ayon ako labota. Pwede man ang inyong masulbad. Pero ingon sila, gusto namo na death penalty Kanina penalty na criminal, dapat patyon. Ikaw ra, nara sa inyong kamot ang makabuhat, ani. So wala sila ni hawa. So nahitabo lugar ani, nga naman, nakita na to. Again, ang kataas-taasan kabubuton sa Diyos. Nahitabo kini para matuman ang gisulti ni Jesus. Kinsa si Jesus? Ang kamatuoran. Ang kamatuoran, dili mabakak. Ang kamatuoran, dili mahimog bakak. Ingon, unsa may giingon ni Jesus? Naingon siya, unsa siya paagiha nga mamatay. Sa una pa lang, naingon siya, muadto ko sa Jerusalem para mo-suffer ko dito sa kamot sa mga religious leaders ug ila kong ilansang sa krus. Mamatay ko pinaagi sa paglansang sa krus. Ug karon nakita nato na wala sila gipugos. Sila ilahan ng kagulingong kabubuton sa tao, ilang kasing-kasing na wala nagigugma sa kamatuoran. Nakita nimo na mas nilabaw para paghihapon ang kabubuton sa Diyos. Sa siya ang matuman, even sa ilahang sala. And so, isulod balik si Pilatos sa iyang headquarters, og dinhi, nangutana siya, katong ganina, are you the king of the Jews? Nana din karon ang tubag ni Jesus. Praise be to God, no? Kung nagpangita kag kamatuoran, ug makita nimo ang tubag, madunggan nimo ang tubag, mabasahan nimo ang kamatuoran, madunggan pa nimo ang kamatuoran. Praise God for that grace. Ug sa kanina panahon, nitubag si Jesus sa pangutana ni Pilatos, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Ingon din siya, imo ba kining kaugalingong pangutana? Meaning, nangutana ba ka ni Pilatos kay gusto ka makabalo? Nangutana ba ka ni Pilatos na tungod sa ilaha or tungod ni sa imuha? Or, di ba? Gisulti ba ka tungod ani, hinuan, tungod sa uban na mahitungod kanako? Og ihadeng tubag. Og dinhi karon ang first response ni Pilatos sa kamatuoran. Ang first response sa katong pag-engkwentro ni Pilatos sa kamatuoran na si Jesucristo, bantay iyang tubag. Ingon siya, Hudiyo de ko? Dili man ako ang nagkaso nimo. Dili man ako ang nagsumbong na ikaw naging kriminal. So ingon siya,
ang imong kagulingong katawhan man ang naghimo ani, ang mga kadagkuan sa mga pari man ang nagtugyan kanimo, ngari kanako. Meaning, business ra ni ha. Nangutana ra ko tungod kay mo man niya akong trabaho. So, iyang gitubag ang pangutana ni Jesus, ikaw ba ang gusto makabalo? Or tungod na ni sa uban? O iyang gitubag, wa ko'y labot. Ay, ko labot-labota na. Nangutana ko, dili, niabot bitaw ka dili, kay gisumbong ka. Unsa man imong gibuhat. Wala siya nagpakita og interes na para sa iyaha mabalhan. Og nakita nato ni tubag again si Jesus. Og iyahang gitubag, ang akong gikangyarian dili ni nakalibutan. Ingon din siya, kung ang akong gingharian pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away. So niangkon si Jesucristo na oo, hari ako. Pero ang ako ang kagingharian, dili sama din sa earth, sa world, sa kalibutan. Kung dili, gikan kani sa langit. Giingon siya na gingharian sa langit. Nadunggan ni Pilatos, pero walay reaksyon. Ang akong mga sakop, insa, aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan, ang akong gingharian, dili iya niining kalibutana. Pagdungog anak karon ni Pilatos, kabaw mo, iyang ingon, hari ka ba di ay? Hari ka di ay gyud? Ingon din si Jesus, nagingon ka nga hari ako. Tungod niini, na tao ug mianhi sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo. So giingon karon ni Jesus iyang misyon. Gireveal karon ni Jesus ang kamatuoran nganong naa siya dinhi sa kalibutan kang Pilatos. Kiniingon man siya Pilatos, oy hari di ka? Ug niingon si Jesus, ug karon mo ni akong misyon, mo ni akong tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati kanako. Ikaw daw sa siya, dool na kaayo siya malangit. Giingon na ni Jesus ang mayong balita sa iyaha. Unsa iyang reaksyon? Ang tubag ni Pilatos, mao gyapon ning daghan kay mo tubag. Gusto ko ikaw mag-Bible study, ganahan kay ko mag-learn. Muni ang kamatuoran. Pag madunggan ng gali ang kamatuoran, ang tubag dayon is, unsa man ang kamatuoran, no? Kay unsa ba ang kamatuoran? Meaning, naakay kamatuoran, Jesus, ingon ka hari ka. Naakoy kamatuoran. Roman man ko, daghan man mig tinuonan. Naapoy kamatuoran ang mga Hudiyo na nasgawas, nagatang, naghulat sa akong paghukom sa imo. Kanay mo kamatuoran, hari ka, ikaw man karon ang kriminal. Kanay mo kamatuoran, mura magpildi ka. Ako man karon ang nasa otoridad. Sila man karon ang nagbugbog sa imo. Hawag, itsurahan nimo. Wala naman di naman ka wala na isudlay, wala na tanan, gubot-gut, wala na tulog. Ingon siya, unsa man ang kamatuoran? Daghan man na. Daghan man. Og dayon, muni, wala na ni hulat si Pilatos sa tubag ni Jesus. Pag ingon diya unsa man ang kamatuoran, iyahang gitalikdan si Jesus og nigawas, iyahang gibiyaan, wa na siya naminaw pa. Ka-imagine, niingon na ang kamatuoran. Doon na kay ka. Ingnan nang ninimo unsa man na, lahi man na imo, halamin ako Di ba? Agree to disagree na lang. Og iyaha karong gibalik, talikdaan, og nihawa siya, nibalik siya paggawa, o giingnan niya ang mga Hudiyo. Wala ako'y nakita na katarungan na silutan siya. Number 1 declaration sa pagka-inosente ni Jesus. Ang judge, ang Roman judge niingon, walay sala ni si Jesus. Wala siya'y gibuhat
mo deserve na patyon siya sa krus. Kana inyong akusasyon sa pag-imbestigar nako, dili mo pikit. Inosente siya. Unsa may yang tubag, ayang padayon? Ang sa response sa pag-ingon sa kamatuoran aning Roman judge, ang kamatuoran ni Jesus, inosente si Jesus. Kamatuoran ni Jesus, wala siya sala. Kabaw mo unsay gitubag sa kalibutan, kabaw mo unsay gitubag sa kadaghanan. Mas nilabaw sila og ingon. Nagpasiugga siyang kagubot sa mga tao tungod sa iyahang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibuok Judea, ug karon ania na dinhi. Nagkagrabi ang ilang akusasyon. Dili nila dawaton ang kamatuoran na inosente si Jesus. Guilty si Jesus sa ilang hunahuna. Daotan si Jesus sa ilang hunahuna. Ug daghan kay sa ato mo react siguro na last week, no, last Sunday, na nagwali din si Marvin Joe sa kamatuoran sa Ginoo. Naamang yun ang natural na pangutana. Ang ako lang is ayaw mo padulong sa ilahang reaksyon na dudahan na nun nila ang karakter sa Diyos, na dautan na nun ang Ginoo tungod kay naa siya ani na kamatuoran. Inosente ang Diyos, wala siya sala, matarong siya, ang iyahang tanan buhaton is good. Unya naagya po yung reaksyon sa kagrupo-grupo na tao na maingon, dili kami mo to, ana, kung muna siya, muna iyang kinaiya, muna iyang gibuhat, daotan siya. Daotan siya. Ug ilahang i-reject ang kamatuoran sa Diyos. Kay convince sila sa ilang gibarugan. Convince sila sa ilang katauran, ilang truth. Ug ilaha karong isalikway ang kamatuoran sa Diyos. Ug Matthew 27:12, apan wala niya si Jesus ni hilom. Siguro usa sa pinakamubalaka ta kung muhilom ang Ginoo. Kung dili na kita tubagon sa Ginoo. Kung dili na nato madunggan na nitubag siya sa ato ang so-called pagpangita sa kamatuoran. Sa atong pagpangita sa so-called malangit ko or sa atong so-called mission na maduol sa Ginoo. Wala nitubag si Jesus sa ilahang mga sumbong. Nihilom siya. Nitubag siya kang Pilatos, pero karon labaw na ng tiyabaw ang daghan kayo sa mga bakak nila. Nihilom si Jesus. Busa niingon si Pilatos kaniya, wala ka nakadungog nila? Uy, paminawa sila. Wala ka nakadungog. Defend yourself ba? Niingon nagali ko, inosente ka. Tubag. Unya, wa gyapon nitingog si Jesus. Wala sa nitubag. Maski usa ka pulong sa ilahang mga akusasyon. Busa na tingala pag-ayo ang gobernador. Unsa man ni klase. Ug dinha na nimo makita na uneasy na si Pilatos. Kani klase na hari na wala dinhi sa kalibutan. Dili pod ang iyang aksyon po, dili pod murag wala pod diri sa kalibutan. Unsa naman ni? Unya, iyang nakabalo siya, oy, Galilea diya, Galilea. Iyang karonggi pahawa si Jesus. Sige, si Herod day, bahala anak. Galilea makanin siya. Teritoryo na, jurisdiction na ni Herod. Herod na sulbad. So ang story karon na iyang paadto si Jesus kang Herod is nag-hope si Pilatos na si Herod na musulbad. Pero pag abot gyapon dito kang Herod, nakita nato na us another ka reaction. Nalipay og ayo si Herod. Kakita niya kang Jesus, gano'n naman, dugay na kayo siya, gusto na makakita sa iya, na ma-meet niya si Jesus. Dugay na kayo gusto ma-meet ni mo. Sa una na kayo gusto maka-enkwentro ni mo ba? Ganahan kayo si Herod. Ug naa siguro karong kalibutan na pa na, or sa atong karong panahon, nay ganahan kayo mag-Bible study, nay ganahan kayo magtuon, nay ganahan kayo mag-discuss sa
Biblia. Post sa Facebook, discuss sa mga kuan din ha, di ba? Nalipay, naay murag emosyon na positibo. Pero kabaw mo ahanin ni padulong. Nung nakita na to, no? Wala nitubag si Jesus sa iyaha. Sa kadaghan nagipangutana ni Herod, wala ditingog si Jesus kang Herod. Ngano man, kay kabalo man si Jesus sa kasing-kasing. Si Herod, ganahan siya, nalipay siya, nakakita kang Jesus, pero dili man tungod kay gusto niya tuhuan si Jesus. Dili man, curious lang man si Herod. Gusto lang man siya makichismis. Gusto lang man siya makabalo. Pero wala siya balak na motuo. And so, wala siya gitubag ni Jesus, nakita nimo iyang tinuod na karakter. Iyang gibugal-bugalon karon, gibugal-bugalan si Jesus. Iyang gikulata si Jesus. Iya karon binuangan. And so gibalik dayon ni Herod si Jesus kang Pilatos. Busa wala gyud ditubag si Jesus ug nakita nato dinhi. Nadili pa kana tinuod na pagtuo. Kung taman lang sa gusto nimo mahibal-an ang kamatuoran. Oo, nakay magandang balak. Oo, nakay maayo na gusto ka mutuon, gusto nimo madunggan ang kamatuoran, pero dili pa na ayaw ilara im kagulingon, na tungod giganahan ka sa imong gipaminaw, nituo na ka. Kay dili ingana ang pagtan-aw sa Ginoo. Naingnan ka niya, ay tungod kay excited man kay ka sa tagapaminaw sa wali, excited man kay ka, then pwede na ka. Kung dili, testingan ka man sa Diyos, kung tinuod ka man na nituo, nisunod ka ba sa ako ang mga pulong? You see, real faith, naana sa iti real evidence. Walay pagtuo na walay ebidensya. So ang ebidensya na peke ang desire ni Herod na mutuo, na pag-meet ni Jesus, excited siya, tungkol nakita ni mo siyang reaksyon, ebidensya, siyang binuhatan. Gibugal-bugalan na gyapon niya. Wa siya balak maghinulsol. O iya karong gipalayo si Jesus. Balik ta sa Lucas. Unya, gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan. Nibalik na si Jesus kang Pilatos. Ug ingon din sa dinhi, inyong gidala dinhi kanako kining tawhana. Ug miingon kamo na nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar gyud nako ni. Gitinuod gyud niya iyang trabaho, no? Ingon siya, wala man, inosente man ni. Maski si Herod, wala usab. So duha na mi ha. Iyang gipangunta, no? Duha na mi. Ang Galilean officer, ingon si Jesus, inosente. Ako, gikan na sa ako ingon ko inosente, inyo na pong gibalik din inosente man na, nganong sige man na inyong ibalik din Wala man na siya nabuhat na angay silutan sa kamatayon. Again, nakita na to ang pagka-innocent ni Jesus, yang pagkawalay sala ani na proseso. Busa, ingon siya, huna karon alternatibo si Pilatos. Sige, para maano mo, ako nalanin siyang latuson. Unya, buhian ako. Naa sa gahom ni Pilatos na buhaton ni. Naay magandang balak si Pilatos. Inosente man si Jesus. Sa ihang pagkatama unta na judge, ingon siya, buhian ako ni. Pero nakita na nimo actually, ga-compromise na siya dinhi. Ingon siya, sige, ako na lang ning latuson kaning inosente na tao para malipay mo. Then buyan na ako ni siya. So din hinim nakita, nagka-compromise na sugod si Pilatos. Willing na siya na pasakitan ang inosente. Willing na siya karon na mo-compromise na siya mismo karon musulod na, mudo na sa sala para lang malipay sila o ma-fulfill gyapon niya ang kagulingong pagbunaw na righteous siya. So, ako misang buyan. Ako misang siyang buyan paghuman. Naa siya magandang balak. Pero kabalutan lahi ang resulta. Wala niya nabuyan si Jesus. So nakita na to na ang maayong katuyuan, dili ka pasabot nga
Nagtuo ang tao sa kamatuoran ni Jesus. Ang maayong katuyuan, good intentions, dili na siya real faith. You could have as many good intentions as you want. Daghan man kog maayo, good, ako man ang gusto magigo, nakoy live-in karon, nag-good intention magin mi na among tumanon ang sugo ni Dios na magminyo mi. 5 na lang katuig nilabay, napulo na lang katuig nilabalay, pangutanon nimo, naagya siya good intention. Oo, one day, magminyo lagi mi. Pero at the moment, time sa wala pa man na nasolbad ang among problema. Pangutana ka, undangan na imong bisyo ba? Oo, kabulo ko. One day. Ako lagi ning mabiyaan. Hulat lang. Na ako'y good intention. Nagtuo ko sa Diyos. Oo, na ako'y kahadlok sa Diyos. One day, mabiyaan ako ni. Ay kabalaka. Ang maayong balak, ang maayong katuyuan, daghan kay may impyerno, ana. Isa ka na sa dako kayong bakak. Kung nagtuo ka sa bakak, abi ni may tinuod, bakak, ragapon, kana. And so, matag kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka bilanggo nga nasilay kuan karon na may every year na ceremony na na-establish ni Pilatus para mahumot siya sa makatauhan. Ga-offer siya na siya i-free na kriminal, na convicted person. So karon naka-ideya na po siya. Sige, para malipay mo, dili man ako mausab ang mga religious leaders, mo-appeal ko karon sa mga crowd. Dinhi ko, di ba? Kay nakadungog mo ko sa una na pila ka adlaw nilabay, daghan kayo ni dawat kang Hesukristo, popular kay ni siya. So kung mo-appeal ko sa masa, moingon ko, masa, pili ka mo. Buyan ako si Jesus or buyan ako ning usa ka kriminal. Ay siyempre, mo pili ni sila kang Jesus. Kay daghan ba kayo, popular ba ni siya? So nakita nimo ni change tactic karon si Pilatus. Gipangitaan niya pamagi na mabuyan ta niya. And so niadtong panahon na may bantugan nga ang binilanggo nga gikanlang Barabas. Si Barabas usa kani ka pillager. Mo mangawat. Pwede pagali mang-rape while nangawat. Revolutionary ni siya. Mura ni siya sa atong panahon lugar, national hero na to ng mga Antonio, Andres Bonifacio, no? And kaning mga sikat na to ng mga hero na gusto nila i-overcome ang kuan lugar ni sa Spain, diri sa ato pero dinhi sa Rome. And so nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilatus kanila, kinsa man inyong gusto akong buhian? Si Barabas o si Jesus? Kaning convicted robber, murderer, revolutionary, terrorist, or kaning si Jesus na inosente, na nag-iingon siya, Mesayas siya, hari siya sa mga Hudiyo. Murag para kay Pilatus, no-brainer. Siyempre ang mga masa mo pili sa usa ka inosente na tao. Pero kabalo mo, before natubag ni sa mga masa, naay nahitabo na interruption, na tatagaan og panahon ang mga religious leaders na ibaliktaran nila ang mga masa. Mo kani sa okay. Dili sa taas before sa katong sa interruption, napagiday one more. Pag human niya og latos kang Jesus, di ba ang iyang balak? Latoson ko nig maayo para luoy na kay tan-awo ni Jesus, para pagpakita nako karon sa mga Hudiyo, makita karon na ay luoy na kayo, tama na. Sige, buyin na. Okay na mi. Pero kabaw mo ang nahitabo. Katong nas nakita na noon sa mga kadagkuan sa mga pari,
na ingato ang grabe na kadugo-dugo si Jesus, wala sila mas ni grabe ang ilahang gusto na makita ug mas daghan pagdugo. Mas ni grabe ang ilahang blood thirst. Gusto pa noon nila, ilansang na siya sa krus. Ilansang na siya. Wala pa sila na satisfy sa kanang pagdugo-dugo na itsura karon ni Jesus. Ug niingon si Pilato sa kaila, kung mao ka na, kamo na ilansang sa iyaha. Again, ingon karon si Pilatos, akong ihatag sa inyo ang autoridad. Kamo na'y magbuhat, ana. Dili gud sila, kay gusto gud sila murag legal ang ilahang illegal na process. And so, niingon sa ila, na kami balaod, nakana siya, patyon yun na siya, kay niingon siya na anak siya sa Diyos. So nakita ninyo, dili tungod, wala sila kasabot sa kamatuoran. Nakasabot sila. Dili nila madawat. Patya na. Kaingon na siya ang anak sa Diyos, di naman na madawat na siya ang Mesayas. Pero karon na another reaction. Sa inkwentro ni Pilatos sa kamatuoran, na po'y nakita ninyo, pagkadungog ni Pilatos, na si Jesucristo siya ang anak sa Diyos. Nakita niyo ang reaction? Nahadlok sa mot si Pilatos. Nga naman, Romans siya eh. Ang Romans, na sa ilahang relihiyon, gatuo sila na ang ilahang mga Diyos na ay mga anak sa kalibutan. Hercules, kadungog mo ni Hercules? Gikan man na sa ilahang mythology na gikan sa naay Diyos sa ilahang langit, naghimo og nag-anak og tao, half God, half man lugar, si Hercules, demigod. Nagatuo sila na naay mga Diyos na mga anak, galakaw sa kalibutan. So nahadlok siya. Niabot man siya ang pagsabot, hala, si Kristo, bago rabian ako ng gipalatos. Kung tinuod ni siya na siya, usan ni siya sa anak sa Diyos, meaning sa relihiyon ni Pilatos, gatuo sila na naay daghan kay mga Diyos, even kaning Diyos sa Hudiyo, usara siya. So kung naay anak sa Diyos, karon na nasa Jesucristo, nahadlok siya nga naman, basin tunglan siya, basin patyon siya ani na Diyos. So nahadlok na siya. Og all the more gusto niya buhian. All the more gusto niya ni buhian. Pero kabalo mo, ang kahadlok ni Pilatos, dili kani siya tinuoray na pagtuo sa kamatuoran ni Jesucristo, kung dili gumikan siya sa iyang mga tinuhuan na lahi-lahi na Diyos. Again, nakita niyo mo ang trahedya. Refuse ra gyapon siya motuo. Naa na siya idea na naay Diyos unta, naay anak, pero dili niya madawat na naaray bugtong anak sa Diyos o naaray usa ka Diyos. Di niya madawat. Kaya peras para sa iya ang kamatuoran, daghan, pwede ra daghan ang Diyos. Maabot ra gyapon ta sa langit. And pero sa iya, believing in the truth of Jesus leaves no other room para sa ibang kamatuoran. It's all or nothing para sa kang Jesus. Either you believe in God or you don't. And so, nakita na to, nasa sa Juan 19:9, busa ni balik na pod sulod si Pilatos kang Jesus, o karon demanda siya. Tugaan ako kinsa magyud ka, taga-adiin bagyud gayud ka. Apan nakita nato karon ani na punto, si Jesus wala na nitubag kaniya. Nihilom na si Jesus sa pangutana ni Pilatos. Ahaman ka, nakadungog ko anak ka sa Diyos. Makagikan. Nahandlok si Pilatos. Murag pangutana siya na murag gusto na kabalo. Pero once again, dili to tinuoray na pagtuo. Munang wala siya gitubag ni Jesus. And so, niingon diri si Pilatos sa iya, wala ka kabalo na naasa ako ang kamot karon ang imuhang kinabuhi. Pwede kita buhian or pwede kita hukman o kamatayan. Tubag ako. Meaning, ako ang naasa autoridad here ha. Ikaw ang naasa naikaso ha. Tubag ako.
Unya, ngingon si Jesus sa iya, wala kay otoridad na gitugot, na wala gitugot sa imuha, sa akong amahan. Wala di ni mahitabo kung wala ni gitugot nako. Meaning, you're not in control here. Pilate, those people outside, dili man na sila mao ang nasa in control. Plano ni. I lay down my life willingly. Dili ni sila. Wala ko nila gidala diri. Kontra sa ako ang gusto. And so, ingon sila na, murag abi nila, Jesus is on trial here. Actually, Pilate was on trial here. The crowd was on trial here. Ang mga reliyoso na mga tao was on trial here. Si Jesucristo, the innocent one, siya ra ang inosente. Ang tanan na nasa iyang paligid, guilty. Ug the more na nagahitabo, the more makita nimo ang inosente, ang innocence ni Jesus, ang iyang pagkamatarong, ug the more na to makita ang pagkadautan sa even sa judge, even sa religious people, ug even sa mga masa. Pero nakita nato dinhi na maski na ay magandang balak si Pilatos na buyan si Jesus, maski na ay pangutana si Jesus na, si Pilatos, pahari di ka, gatuo ko na, Diyos di ka, pero napakilain Diyos, wala ni gi-excuse ni Jesus si Pilatos sa sala. Wala ni ingon si Jesus, Pilatos, I know you tried your best, pero your best was not good enough. And so, excuse ka na lang. Kapila man sa ato, naghihimog reason. Sorry Lord, I tried my best. And think na mo na karon ang excuse na wala na kay sala. See, believing in the truth of Jesus, wala. Dili na siya pasabot na kung imo karong buhaton ang sala, maski you tried your best, na excuse ka. And so naingon dinhi, pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya, samot sa pagbuhi sa iya. Nasa magandang balak. Apan ng mga Hudiyo naninggit, kung buhian na nimo siya, o dini na karon ang death blow, na si Pilatos nibigay na. Kung buhian na nimo si Jesus, nagpasabot ana, na dili ka higala sa emperador. Traidor ka, Pilatos, kung imo nang buhian. Isumbong ka na mo sa emperador kung imo nang buhian. Kay kaaway ka sa emperador. Gihimo karon ang master move. Again, kinsa may naa sa Hudiyo na religious leader, Kayapas, brilliant mind. Iya karon giingon, mo na ni ang checkmate kang Pilatos. Nga naman, kabalo si Pilatos kung isumbong sa emperador, daghan naman siya palpak sa una. Napagali nga ni klase na sumbong, na naay pagkagubot na hitabo. O isumbong siya na tungod kay nipili siya sa traidor, sa emperador, tangtang sa trabaho. Yabo yung kaldero. So, abot na ni sa punto na personalay na ni. Di na ni trabaho lang. Ako na ning kinabuhi online. Ako na ning trabaho, akong karir, akong kaugmaon. Na karon ang at risk. So, balik siya kang Isus, la na. Dinhi, under control na siya sa mga katauhan. Dili na siya ang Roman leader lang. So ang kamatuoran sa kalibutan, makita gyud nato na kontra sa kamatuoran sa Dios. Ingon pa sa Santiago 4:4, mga maluibon, wala ba kamo mosayod nga kinsa may makapaghigala sa kalibutan, maonoy makipag-away sa Dios. Unsa ang ilahang pag-atake kang Pilatos? Kung pili ka, kung imong labanan si Jesucristo, kontra ka sa emperador. Di na ka amigo sa emperador. Meaning, you will be an enemy of the world. And so many people na naa sila yung magandang desire to know Jesus and follow Jesus. Pero kung ingnan nagali sila, kung imo nang pilion si Jesucristo, wa na kay pamilya. Maingon sila, ay, friends na lang ta family. Ako na lang ni isalikway si Jesus. Talikdan ako si Jesus kung ingnan ko na bigot manday ko kay ang kaning mga kamatuoran ni Diyos sa Diyos, wala man, grabe man ka judgmental, ingon ang kalibutan, dili na lang ko kang Jesus. So nakita nato na the more
when you will try to be a friend of the world, when you will try na you will be at peace with the world, you will find out na nakontra ka na sa Diyos. Gikontrahan na nimo ang Diyos. Kaya ang kamatuoran sa kalibutan, kontra sa kamatuoran sa Diyos. John 19:13, sa pagkadungog ni Pilato niini, gidalanan niya karon si Jesus sa gawas. Nilingkod na siya sa judgment seat ug maghukom na siya. Ug dinhi, ingon siya, kinsa man ang inyong pilion, tagaan ta mog chance. Sige, again, another chance, pili ibi, kamo na decide. Jesus or si Barabas, pili na mo, kamo na ani. Ug ibuhat sa tao, patya si Jesus, buhi si Barabas. Ingon din sila, ako ning ilansang inyong hari, ingon si Pilatos. Og nakita nimo ang kamatuoran sa mga relihiyos na tao. Wala kami hari kung dili ang emperador. How wicked religious people are when they will be revealed na lahi di ang ilahang Diyos. Kababalo ba mo? Nakabalo sila sa pulong sa Diyos na niingon sa Isaiah, si Yahweh ang ilang hari. Karon, ingon sila, kaning tawhana ni, dili lang ni about kang Jesus. Ingon na sila karon, we have no king except Caesar. Apil karon, si Yahweh, ilang isalikway. Ingana nakalayo ang ilang kasing-kasing. Kasimba-simba, pero pagkalayuan na sa ilang kasing-kasing sa Diyos. And so, samtang nilingkod si Pilato, dito sa iyang lawak, hukmaan, naay interrupsyon. Ang iyang asawa nagpadala og mensahe. Unsay mensahe siyang asawa? Ayaw hilabdi lang tao. Buyin na na. Ayaw labot-labot anong problema. Nga naman, grabe akong damgo na. Kana siya, inosente na siya. Nakita gyud nimo, asawa ni Pilatos mismo, niingon, inosente ka na. Si Pilatos mismo nagtuo, inosente si Jesus. And yet, nakita nato here, while na-interrupt si Pilatos tungod sa mensahe sa asawa, gitake ang oportunidad sa mga leaders na gidani nila. Gidani sa mga kadagkuan ng mga pari ang mga tao. O dinhi nato makita ang kamatuoran sa masa. Kung kinsa ang sikat, kung kinsa ang naa sa posisyon, bahala na, magsunod-sunod lang mi. Unsay inyong isulti, magsunod-sunod lang mi. Bahala, bakak na. Unsa tong gibuhat dere? O kabalo? O kasabot? Sige, sunod na ta. Unsa man ilang gibuhat? Naay si Jesus na Mesias daw. Patyon daw nato. Sige, sunod lang ta. Patya siya. Bibo man no? Oo, bibo no? Sunod lang ta. Mangutanan tagdagan kay mga Roman Katoliko. Unsa ilang tubag? Kasabot mo sa inyong pagtuo? Wala. Kabalo mo unsa yung gibuhat? Dili, pero mo man ang unandan. Gipungtanan na mo yung kagulingon, ngano naman ka dinhi? Ngano naminaw man ta online? Unsa tong gisimba dinhi? Unsa imong gituhuan dinhi? Tanawa imong kinabuhi, unsa imong kinabuhi? Nakoy daghan kay na mga enkwentro na nagpasalamat sa ako, salamat kayo, nanaraya po ko'y pagtuo. Ningon ko sa iya, wala ka kabalo? Tulo na kakatuig, duha na kakatuig na nag-live-in ka sa imong girlfriend. Ingon gyapon ka na Kristohanon ka? Unsa yung ingon sa ako? Oo. Ang bakak, kung tuhuan nimo, bakak ragapon. Nang ingon ang pulong sa Diyos, walay anak sa Diyos ng pabilin sa iyang sala. Kung ginapili nimo ang kalibutan, ingon ang Ginoo, I have nothing to do with you. So kung ingon ko sa iya, kung dili ka maghinulsol, dili ka Kristohanon. Dili na ko niya tinggan. Di na siya mo tubag na ko. Ano naman? Di man siya ganahan makadungog sa kamatuoran sa Biblia. Gusto raman siya paminahon niya iyang kamatuoran. Ingnan raman ko, I just want somebody to understand me. Gusto lang ko na maminaw na ako. Don't judge me. God will judge you. The people in the church, kung ingon ka Kristohanon ka, giingnan ta sa Biblia, dapat makialam ta.
Ang kamatuoran sa kalibutan moingon, why labdan na personalay? Kanya-kanya tang tinuan. Pero ang ingon sa Biblia, kung kita tanan na nasa simbahan, makialam ta. Kung na kay makabawaan na nanay sala, doula. Nga naman, ang paghinulsol man ang makita nato, ang pagpadayon sa paghinulsol sa sala man ang nakita nato, ebidensya sa kamatuoran, nanata sa kamatuoran. Ang ito mang pagsalig sa pulong sa Diyos, ang ebidensya na nakita sa itong tinuoray na ginatuhuan, bagyod si Jesus. So, unsa man sila? Nagpagani lang sila. Nagpagidani lang sila. So meaning, ang magpaginani sa mini ng mga spiritual leader, ang magpadaladala, ang magpailad, ang magpapersuade, mo resulta sa ilang kagulingong sala, ug hukman sila apil sa Diyos. Katong nagminaw karon na masa, you mean, ang spiritual leaders man ang hate kay nila si Jesus, sila man ang gusto kay patyon si Jesus. Pero karon naaman ang crowd, sila mismo nagpadala man sa mga ginaingon sa leader. Gi-choose man nila karon natuhuan ning mga mini na mga spiritual leaders kay kang Jesus. Nadunggan na lang inebidensya, inosente si Jesus, inosente si Jesus. Unsa ra gyapon nilang ginasagit? Wala. Ilansang na. Patya na. Nituo nami, nakana si Jesus, dili kana namo hari, amo kanagapon siyang gi-reject. Ug dara doon makita, no? Kapili sila, kinsa man, inyong sa duha. Gipapili sila, kinsa imo. Karong adlaw, gipapili ka sa Diyos. Kinsa imong tuhuan. Ang kamatuoran ni Jesus, o ang imuhang kamatuoran, o ang kamatuoran sa kalibutan. Pili. Unya, unsa may akong buhaton kang Jesus. Unsa man imong buhaton kang Jesus. Kita man ang naa sa trial here. Unsa atong buhaton kang Jesus? Unsa atong response kang Jesus? Na ang ginganlang Mesiyas, ang anointed one sa Diyos, siya ang muluwas kanimo. Unsa imong response? Ug nato mo diri ang usa ka dakong trahedya nila. Niingon sila, ilansang kana. Away with him. Crucify him. Ug sa pagkakita ni Pilato, nga wala na siya mabuhat, ug mahimo ra nig dakong gubot, magrayot sila. Iyang giingon, mo kaninyong gusto, akong ihatag sa inyo. O na, powerless na si Pilatos. Unsa to yang balak ganina? Ako ra ni siyang latiguhon, ako ni siyang buyan. Wala na. Na naman, Pilatos was a friend of the world. Pilatos ang iyang relihiyon. Dili man siya nagtuo kang Jesus. Lahi man niyang gituuan. So nagdala gyapon siya. Sa iya gyapon kagulingong gipili. Unya ang tanan mga tao nanubag kaniya. O kami na nasa amo ug among mga anak. Mauwi ugi sa silot. It's not ignorance, my friends. It is a stubborn choice. Ingnan nimo, kabalo ka ba? Kung dili na nimo tuhuan ang Diyos, muingon sila, kasabot ko. Pero nga na ba de? Mutuo ko, kay mo man niya akong gimathan. Mo man niya akong gibarugan. Mo man niya akong gusto na kinabuhi. Unya, ang tanang mga tao nanubag kaniya. Gibuyan ni Pilatos si Barabas, apan gipalatos niya si Jesus, o gitugyan aron ilansang sa krus. Mao kana ang challenge sa tua karong kabuntanga. What is your response sa kamatuoran ni Jesucristo? Huwag tularan si Pilatos. Huwag tularan ang kaning mga religious leaders. Huwag tularan kaning mga masa na nagpailad. Tanawa si Jesus. Basaha ang iyahang gospel. Decide
kung unsa, kinsa, imong pilion, sundon. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord. Kay in spite sa kaning trahedya na nakita namo, dako king sala na nabuhat. Usa ka nasod ni deklarar, dili ka ilahang Diyos. Wala sila'y hari kung dili ang hari sa kalibutan. Pero ikaw ang imuhang plano na ma-save ang tanan tao for your own people, ang mga eklesya, ang mga called out ones, ang simbahan nimo. Tungod ani na pamaagi, ang among tanan sala na bayran sa imong dugo. Ang among tanan sala na bayran tungod sa imong gibuhat. Katong nalansang ka sa krus. Tungod sa mga sala, aning mga tawhana, ug tungod sa among mga sala. Tungod kami, Lord, nipili sa una sa kalibutan. Pero tungod sa imong grasya, imo kaming ipasaylo sa tanan na motuo karon ni Hesukristo. Sa tanan na motuo ug mohinulsol ug biyaan nila karon ang ilahang mga maling katotohanan na gituohan, ilahang mga life of sin, ilang biyaan o undangon kani tungod kay nakita nila na ang imuhang kamatuoran mas masaligan, mas maayo kaysa kani amo ang ginatuoan. I pray, O Lord, na dili kami maging friend of the world, but you will call us because among pagtuo ni Hesukristo, a friend of God. Bless your word, bless the hearts of the ones listening. Amo kining pangayo sa pangalan ni Jesus. Amen.